Nakalatag na ang mga napiling abogadong hahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pangungunahan yan ng isang dayuhan na bihasa sa mga kaso ng crimes against humanity. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Gretchen Ho. Gretchen, nagpulong na ba ang Team Duterte sa ICC? Cheryl, ano ang oras ngayon inaasahan ng lumabas Executive Secretary Salvador Mediadea mula dito sa ICC Detention Center kung saan nakikipagpulong siya ngayon kasama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang oras lamang ang binigay sa kanya at ang isa sa mga agenda ay mapapirma ang dating Pangulo doon sa konforme na magsasapinal ng kanyang legal team. Narito po ang aking report. Buo na ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman ang nais nilang manguna sa defense team. Veteranong international lawyer si Kaufman na nakapaghawak na ng high-profile cases ng Crimes Against Humanity. Noong 2018, kliyente niya si dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba na nakulong ng 8 taon habang nililitis at 2 taon para sa kanyang conviction sa ICC. Matapos niyan, naabsuelto ang kaso ni Bemba nang sabihin ng huwes na hindi siya responsable sa mga gawain ng tao niya. Sigurado naman ng bahagi ng defense team si former Executive Secretary Salvador Mediadea. Kasama rin si dating presidential spokesperson Harry Roque na isang ICC-listed counsel at human rights lawyer. At panghuli, si Vice President Sara Duterte mismo. Sa panig ng prosecutors naman, isa sa mga manguna ang British-Pakistani na si Karim Khan. 2021 siya na-appoint bilang chief prosecutor ng ICC at nanguna sa mga investigasyon sa Taliban at Islamic State sa Afghanistan. Laban kay Russian President Vladimir Putin para sa mga krimen sa Ukraine at laban sa Hamas at mga opisyal ng Israel kaugnay ng gulo sa Gaza. Sa September 23 ang susunod na pagdinig ng ICC sa kaso ni Duterte. Ayaw man pangunahan ni Roque ang maaaring stratehiya ni Kaufman, nagbigay siya ng pahiwatig sa kanilang posibleng maging aksyon. Malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Kasi hindi naman nila talagang pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. We will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Sa ngayon, isang beses pa lang nabisita ni VP Sara ang kanyang ama. Ayon kay Roque, pinapauwi na nga ng dating Pangulo si VP Sara sa Pilipinas. Nung time na binisita niya, hapon na, isang meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Pinauuwi siya ng pilit ng tatay niya. Dahil sabi niya, umuwi ka na at magtrabaho ka sa Pilipinas. Pero hindi raw uuwi si VP Sara hanggang walang kaanak na pumalit sa kanya sa the Netherlands. Cheryl, nakwento sa atin ni Attorney Harry Roque kanina sa isang press conference na nakapag-iwan na sila ng tsinelas, ng pajama at ng mga bedisida na kailangan ng dating Pangulo sa loob ng detention center. At ngayon, inaantay na lang natin sa Executive Secretary Salvador Mediadea kung ano yung desisyon ng dating Pangulo dun sa kanyang legal team. 40,000 euros per month lang kasi ang maaaring financial assistance ng ICC dito sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung siya ay gagastos pa at kukuha ng private counsel, nasa kanya na yon. Sa ngayon, nandito rin sa paligid ng ICC Detention Center si Senator Robin Padilla na umaasang makapasok sa loob para mabisita niya ang dating Pangulo. Nantanungin natin kung anong maaari maging basehan ng kanyang pagbisita dahil hindi naman siya family member. Ang kwento niya sa atin ay nandun sa sheet ng rules and regulations na maaaring payagan ang mga political ally. So meron din dito mga Pilipino nag-aantay na makita o makakuha ng update mula sa loob. Pero mamaya sa harap naman ng ICC headquarters magkakaroon ng prayer vigil. Kasama naman ang mga biktima o yung mga nagiging boses ng mga biktima ng extrajudicial killings. Yan muna ang latest update mula dito sa The Hague sa the Netherlands. Cheryl? Maraming salamat, Gretchen Ho. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.